Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine Court. So sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa iyo? Baka bigla kang arrest na, ay sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Diba? Yung liberty mo protected. Eh baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang hulihin, biglang dalhin sa hig, wala kang kalaban lang. Discuss niyo ba sa focus yung kay Senator Bato kanina? Hindi. But I have a personal standpoint. Pero sir, nag-reach out pa sa iyo? Kasi kay SP Soto hindi ka... Hindi. Well, last communication ko sa kanya, yung right before the break. Yung nag-break. Tapos diba yung Wala pa yung... right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya nakatext. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipagbiruan daw sa group chat? Sabi ni Senator Ping na nakipagbiruan daw sa group chat. Hindi ako masyadong active dun sa call members eh. Ang nakita kong text niya nga yung pinipwede ni Senator na dapat hindi nakasune si Zaldi ko. Yun ang nakita ko. Kung may meron siya after that, hindi ko nakita. But I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nakahiwalay siya, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami lahat, minority majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine Court. So sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa hig? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung ba, may humahabol sa inyo, napatayan, na sinabi, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi halimbawa si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo kasi Philippine Court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang gano'n. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arrested, bigla na lang kayo dadating sa hig, nandito kayo sa Senate ngayon, ang nagkulang hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Kasi sabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. So hindi po kayo agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang sumurrender? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama na. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing baka bigla kang arrested, ay sir, kung warrant ka arrested, hindi kami papayag. Diba? Yung liberty mo protected. Eh baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang hulihin, biglang dalhin sa hig, wala kang kalaban lang. So do you think you decided to revisit the Senate bill? Dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary workers? Mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. Diba? It's not a choice in his case. Diba? He'd rather be here. No? So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here. Diba? And for example, paano may sakit? Or paano pa naman may COVID? Or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrestuin at i-deport sa Hague
na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta ng korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility nila. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa iyo. Ako hindi yung view ko. But never ko view na, abogado ako So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulong sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez, di ba? So US na yun. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung extradition niya. Sir, do you agree dun sa sabi ni ST na pwedeng sampahan natin complaint itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Lahat pwede, sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba yung expel ng isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siya kung pumasok doon. Tapos, itretrete nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektan. Pero sir, So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng yung pag-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang Senate? Ano kasi ito extraordinary. Kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat. Diba, kahit sabihin mo ng personal threat, hinahabol ka ng meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Diba? So, for example, when Senator De Lima, diba? Nag-usap lang kailan lalabas. Yung naalala ko nun yung mga progressive groups pa ng GMA nandun sa House. May usapan, di ba? Pero pumarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court. Pero sir, under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Sige. I don't know if si Senator Pino, di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Leila. O sabi din niya, walang hustisya sa mangyayari habang sila nandiyan. So nag-appear siya nung kay President Pino. But si Senator Pino mismo nagsabi, hindi madaling magtanto, mahirap. Mahirap talaga. Saan yung masasabi niyo po dun sa fear or possibility of reenacted budget? I hope not, kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also, etong unprogram, medyo, kailangan talagang himayin. This is another animal. Until we figure this out, may magiging lamat pa rin kung budget na ito. So in terms of the budget time, are we still on track? So far. But yun nga, because everyone's conscious, kasi like tomorrow, technically pwede kami humingi ng clean copy. Kung 700 pages and 1,000 pages, bibigyan mo kaming clean copy 1 hour before the session, mabasahin natin. So technically, pwede namin hingin Monday na. Pero hindi na namin ginagawa because nga, okay kami dun sa proseso. Pero, so same sa unprogram. Anong pwede natin safeguard kung special provision? So hindi ko sinasabing in no universe can unprogram exist. Magandang principle, di ba? Na parang kung amo kolekta lang, ito lang yung mga pupunduhan. Pag sumobra yung collection mo, ito ilalabas. Ang problema nga, vague at hindi mo alam kung anong project yun, anong ilalabas, at hindi mo alam kung anong nag-trigger. Pero halimbawa, sasabihin mo, 170 billion yan. Pag ang collection mo over ganito, ito ang unang project. Ito yung lugar, ito yung presyo.
o pag ganito yung lumabas, eto. Pero right now, hindi. Diba? So, let's just simplify it. Lahat ng malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, malinaw. So anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat i-check. Kasi gusto mo transparent. Sir, for clarification, yung clean copy na sinasabi nyo is clean copy of the second reading. So, agree na po kayo na tonight pa-approve yung sa second reading and by Tomorrow Friday. yung second reading. Tomorrow na, sir. So, hindi by Friday Tomorrow yung... talaga, dapat sa original schedule, yesterday yung amendments, Wednesday yung second reading. And then- Hindi talaga pwede yung second reading na yun. Kasi hindi pa tapos yung Sabi ni Sabi ni Sen. Sen. Target nila Started sa tonight. Friday ang May 3 days daw. May 3 days daw po na pagitan. Anong pagbubuka? Kasi sinabi ni Sen din under consideration. Kailangan pag bumoto ka, alam mo kung ano yung kinonsider. So for you, sir, bukas ang second reading and then sa next week na Monday. interview. No, even kayo, anong i-report nyo na in-approve natin? So, yung... Diba? So, dati, because nga hindi ganun ka-transparent, i-report ko lang na on second reading. O ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo, o magkano yung AX, magkano yung unprogram, kailangan masagot nyo based sa pinagbutuhan namin. Wala pa yun. Pero pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean copy, summary lang. Basta at least kita mo yung ano yung lilipat. Pero technically, ang clean copy, yung librong ganun kakapal na malinaw talaga.